Yan na isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kabisnes, mga kalingap, kung minamahal, mga kapapi. At panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po, ay gawin po natin ng reaction itong ginawang interview ni Mrs. Kabisnes kasama ang mga M's dito kay Ma'am Jinky. At ito nga po ay mapapanood natin sa bagong gawan channel ni Mrs. Kabisnes, ang Mrs. KB Official. Yan, supportahan po natin yan mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi, ang Mrs. KB Official. At ito nga pong ginawang interview nito si Mrs. Kabisnes dito kay Ma'am Jinky ay tiniyak ni Mrs. Kabisnes na totoo lang ang isasagot nitong si Ma'am Jinky. Kumbaga ay yung totoong nararamdaman lang ni Ma'am Jinky ang dapat nitong isagot. Nilinaw naman po yan ni Mrs. Kabisnes mismong dito kay Ma'am Jinky. At sa dulo ng ating gagawing reaction video na ito, ay doon ko ibibigay ang aking opinion. Kung kumbinsido ba ako na totoo nga bang lahat ang sinabing ito ni Ma'am Jinky para sa akin. Bago po magtapos itong ating reaction video ito, ay doon ko ibibigay kung ano nga ba ang pananaw ko sa mga naging sagot nitong si Ma'am Jinky. Kung sa tingin ko ba ay nagsasabi ito ng tapat mula sa kanyang puso o naglilihim na naman katulad ng dati. At ang una naging katanungan nga po dito ay nagmula kay Ate Vera. At ang tanong dito ni Ate Vera ay kung ano nga ba ang pinagkakaabalahan nitong si Ma'am Jinky sa panahon ngayon. At matapat naman sinabi dito ni Ma'am Jinky na siya ay nagla-live. Nagla-live siya gamit yung Popo Live. Isang platform po ito sa social media. At sa ganung paraan, kahit siya nasa bahay, ay kahit papaano kumikita siya. Hindi nga lang ganun kalaki. Kasi nung tanongin ito ni Mrs. Kabisnes kung ito'y naka-payout na, ay naka-payout na daw siya. Kaya lang, ay si 600 pa lang yung kanya napi-payout. Kumbaga, maliit talaga. Pero siguro dahil sa wala pa nga siyang trabaho sa ngayon, at hindi pa siya natatawag doon sa kanyang in-apply ang trabaho, ay ito yung kanyang pinaglilibangan o ito yung kanyang pinagkakaabalahan. At kahit pa paano ay kumikita siya. Kahit pa sabihin 600 pesos lang yan ang kanya na payout, ay okay na yun. Kaysa naman doon sa nakatambay ka at walang pumapasok sa iyong income kahit piso, ay okay na yan. At least may 600 ka. Kahit pa sabihin isang buwan ay naka 600 pesos ka lang, mas okay yung kaysa dun sa isang buwan na nakatambay ka nang wala namang pumapasok nga sa iyo kahit piso, di ba? At ito naman, mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi, itong pag-popo live na ito ni Ma'am Jinky, natandaan kong sinabi na niya ito dati dito kay doon sa interview ni Papa din sa kanya. Kumbaga doon pa lang ay pinagtapat na niya na siya nag-live nga dito sa Popo, 'di ba? Kumbaga, hindi niya inilihim sa atin o kahit dito kay Laka Business na meron siyang pinagkakaabalakan na isang social media platform. 'Di ba? Hindi katulad ng iba na tinatanong kung may balak bang mag-YouTube, ay ang sagot hindi. Pero kalaunan, ilang panahon lang, ay meron na YouTube channel. Mas magaling yung ganitong nagtatapat. Kaysa yung magpapaka-plastic ka, tapos magpapaka-ipokrita ka, tapos sa bandang huli, ay yun din naman pala yung gagawin mo. Yun din naman pala yung balak mo. Diba? Nakakahiya lang. Kumbaga ikaw yung lalabas na kahiya-hiya dito. At hindi lang basta kahiya-hiya, kundi lalabas ka pang sinungaling. Kasi sinabi mo, wala akong balak niyan, wala akong balak mag-YouTube. Pero ilang panahon nga lang ay meron ka na YouTube channel. At ang content mo ay about dito sa pinanggalingan mo, 'di ba? Dito sa kung saan ka nakilalang mga tao.
Di ba? Na kung hindi dahil sa kanila, ay hindi ka makikilala. Hindi ka makikilala sa social media. Tapos, ang masama pa nun, ay sisiraan mo pa sila. Yung bang tipong hindi ka na lang magpasalamat dahil nakilala ka sa social media nang dahil sa kanila. Gagawan mo pa sila ng issue, sisiraan mo sila sa mga viewers mo, para nang sila ibagsak. Di ba? Yung bang hindi ka masaya na nakikita mo silang umaangat. Na parang ang sakit sa puso mo na nakikita silang umangat. At ang dahil dyan sa inggit na nararamdaman mo, ay hindi mo na naiisip na kung hindi dahil sa kanila, ay hindi ka nakilala. Kaya itong ginawang pagtatapat na ito ni Ma'am Jinky, about dun sa kanyang ginagawang pagla-live sa Popo Live, para sa akin, mas okay ito. Na umpisa pa lang, ay naging tapat na siya dito kay Laka Business at maging sa ating mga viewers. Di po ba, mga kalingap, mga ka-business? At para sa akin, kahit pa dumating dun sa punto na makaisip din ito si Ma'am Jinky na gumawa ng YouTube channel, para sa akin hindi masama. Para sa akin ay hindi natin matatawag na ginamit lang nito si Kuya Bong at ginamit lang sila ka-business. Kasi siguro naman na kung gagawa ito ng YouTube channel, magpapasintabi yan kay Laka Business eh. Magsasabi yan kay Laka Business na o ka-business o kuya, ate, gagawa ako ng YouTube channel at tulungan nyo akong i-promote ito. Kung sakasakali lang naman. Kasi ang alam ko may YouTube channel account na siya. Kaya lang ay hindi niya, kumbaga hindi siya nag-upload doon ng mga video nga yung mga vlog talaga. Ang alam ko ay mga short video lang. Ang kalimitan niyang i-upload doon, parang katuwaan lang. Kumbaga hindi siya seryoso doon sa pag-YouTube. At sa tingin ko, kung talagang balak lang niyang gamitin si Kuya Bong at ang ka-business para ngay makilala ang kanyang YouTube channel, ay di sana ngayon ay aktibo na yung kanyang YouTube channel. Malamang sa malamang ay nagbablog na siya ngayon at ina-uploadan na niya ng mga video na yun talagang regular vlog yung kanyang YouTube channel. Pero ang alam ko hanggang ngayon wala eh. Siguro nag-upload lang siya ngayon doon. Di yun nga mga pa-short video lang. At kung meron mga video na ini-upload siya doon, ay hindi siya ganun kaseryoso. Di ba mga kalingap, mga ka-business? Pero syempre, hindi naman tayo nagsasalita ng tapos dito. Kasi maraming yung nagsasabing, nako, gagamitin lang yan si Kuya Bong, gagamitin lang yan si ka-business para mapalago o magkaroon siya ng o makilala siya sa mundo ng social media. At sa bandang uli, mag-YouTube din yan. Magpapalakas lang yan gamit si Kuya Bong at si ka-business. Kumbaga, hindi natin pwedeng ipagsawalang bakala yung mga ganong comment. Pero para sa akin, nakakay Ate Jinky na yan. Nakakay Ma'am Jinky na yan kung gagawin niya yon. Kung gagawin niyang gamitin lang si Kuya Bong at si ka-business. Sabi ko naman, matatalino ang viewers ni ka-business. Kung sakasakali na makita ka niya na malinis yung intention mo, malinis yung hangarin mo, 100% susuportahan ka niyan. Pero, pag nakakita yan ng ginagamit mo lang ang ka-business, lalo na si Kuya Bong, iiwan ka niyan. Hindi ka niyan susuportahan. Maniwala ka. At dako naman tayo dito sa tanong ni Mrs. Ka-business. Kung ano ba daw yung naramdaman ni Ate Jinky ngayong yan, si Kuya Bong nga hindi pa umuwi dito sa ka-business house. At ang sabi dito ni Ma'am Jinky ay uuwi din yan. Uuwi din niya si Kuya Bong. Kumbaga, iwala siya na balang araw o isang araw ay uuwi pa rin itong si Kuya Bong dito sa ka-business. Marami lang pinagbatayan dito ni Ate Jinky ay kasi
dito naramdaman ni Kuya Bong sa ka-business ang tunay na pagmamahal, lalo na yung kalinga bilang isang kapamilya. Marahil yan yung pinagbatayan ni Ma'am Jinky. At nung tanongin siya ni Mrs. Ka-business kung hanggang ngayon ba daw ay mag-boyfriend pa sila ni Kuya Bong, ay yun, inilinaw naman ni Ma'am Jinky na opo. Hanggang ngayon nga daw ay mag-boyfriend pa sila ni Kuya Bong. Dahil hindi nga lang daw natuloy yung kasal, pero hindi daw naman sila naghiwalay. Di ba? Totoo naman yun. Kumbaga wala naman silang closure. At wala siya ng breakup. Kumbaga. Kaya para sa kanya ay mag-boyfriend and girlfriend pa rin silang dalawa. At kung sakaling nga daw na makita niya itong si Kuya Bong at magkausap sila, ay gusto niya linawin dito kay Kuya Bong kung ano nga ba yung status nilang dalawa. Kung gusto pa nga ba siya ni Kuya Bong o kung mag-boyfriend and girlfriend pa nga ba sila sa pananaw nitong si Kuya Bong. Kumbaga gusto maging malinaw ni Ate Jinky buhat kay Kuya Bong kung ano nga ba ang tingin sa kanya ni Kuya Bong. At kung ano man daw ang maging desisyon ni Kuya Bong, yun yung kanyang igagalang. Yun yung kanyang ere-respeto. At eto, mga ka-business, mga kapapi, mga kalingap. Sa tanong ni Mrs. Ka-business, kung may nararamdaman pa ba itong si Ate Jinky kay Kuya Bong, ang malinaw na sagot ni Ate Jinky, meron. Dahil nun nga daw nakita niya o napanood niya sa vlog na itong si Kuya Bong ay kausap nito yung ex niya. At ito nga si Clarissa ay sobra daw siyang nasaktan. Sobra siyang nasaktan. At napaiyak pa nga daw siya nun. Mga ka-business, mga kapapi. At dito ay naging emotional itong si Ma'am Jinky. Nakita naman natin na biglang nangatal yung kanyang boses at tumulo yung kanyang luha. Kumbaga ramdam natin dito na talagang nasasaktan itong si Ma'am Jinky. At dito naman sa tanong ni Mrs. Ka-business na kung ano ba daw ang tingin nitong si Ma'am Jinky dito sa pakikipag-usap ni Kuya Bong dito kay Clarissa. Kung sa tingin ba daw ni Ma'am Jinky ay may gusto pa rin itong si Kuya Bong dito kay Clarissa. At napakatapat na naging sagot dito ni Ma'am Jinky. Sa tingin daw niya ay may kaunti pang nararamdaman itong si Kuya Bong dito kay Clarissa. Na kung tutuusin, maaari. Kasi may pinagsamahan sila niyan eh. At yung nararamdaman, hindi naman basta-basta mawawala yun ng 100% eh. Kaya tama si Ma'am Jinky. Malamang sa malamang ay itong si Kuya Bong ay kahit papaano ay may nararamdaman pa kahit kaunti dito kay Clarissa. Pero tama din yung observation nitong si Ma'am Jinky. Na itong si Kuya Bong ay pinaglalaroan lang o tila ba pinaglalaroan lang nitong si Clarissa. Kasi yan din yung ating pananaw dyan eh. Yan din yung ating observation dyan eh. Na itong si Kuya Bong ay pinaglalaroan lang at ginagamit lang nitong si Clarissa. Malinaw yan mga ka-business, mga kapapi. Kasi ang isa kong pinagbatayan dyan mga ka-business, mga kapapi, mga kalingap, kung bakit ko nasabi yan, ay bakit pa ibablog yan ni Clarissa? Bakit pa pilit niyang ibablog itong si Kuya Bong? Sa kabila ng malinaw naman na wala na silang dalawa. Wala na silang ugnayan. Hindi na sila magkarelasyon. Ay siya na nga yung nagsasabi at saka yung kanya mga viewers na ang ginagawang pagbablog nila ka-business dito kay Kuya Bong, ang pananaw nila dyan ay panggagamit lang kay Kuya Bong. Ginagamit lang nila ka-business itong si Kuya Bong for the content, for the views. O yan itong ginagawa niya. Bakit niya ibinablog si Kuya Bong kung hindi niya ito ginagamit? Hindi ba mas malinaw na panggagamit yung ginagawa niyang yan kumpara sa ginagawa nila ka-business na pagbablog kay Kuya Bong? Tama po ba? Mga ka-business, mga kalingap, mga kapapi. Para sa akin kasi,
Hindi yan iba-vlog ni Clarissa kung hindi lang niya ginagamit si Kuya Bong. Kaya sabi ko nga, wala na sila. Hindi na sila magkarelasyon. Sabi niya, magkaibigan lang sila. Sabi niya, gusto lang niyang i-update yung mga nagmamahal kay Kuya Bong. Kaya niya ibinablog yon. Tapos yung ginagawang paghahanap nila ka-business ng mga kagwang kay Kuya Bong, para kay Clarissa at para sa mga supporters ni Clarissa, ay panggagamit lang daw yung kay Kuya Bong. Hindi ba mas pag-update yung ginagawa ng mga kagwang? O sino nga ba ang may ang kailangan mag-update about Kuya Bong? Siya ba na matagal nang hiwalay sila ni Kuya Bong o sila ka-business na siyang nagtitiyak kay Kuya Bong, na siyang tumatayong guardians nila ni Kuya Bong? Sa tingin niyo mga kalingap, mga ka-business, sino nga ba ang dapat mag-vlog kay Kuya Bong? Si Clarissa, na malinaw naman na dahil sa kanya ay nasaktan ng todo si Kuya Bong, o sila ka-business na hanggang sa ngayon ang hangad kay Kuya Bong ay ang mapabuti si Kuya Bong? 'Di ba? Kayo na po ang humusga. At ito, balik tayo dun sa topic. Iwanan na ulit natin yung si Clarissa. At yun. Doon naman sa mga tanong ng viewers, na bakit nga ba daw, nasa na ba daw itong si Ma'am Jinky? Bakit hindi ito pumupunta dito sa ka-business house at para kumustahin ito si Kuya Bong? Yan, malinaw naman na sinabi ni Ma'am Jinky na kaya hindi siya nakapunta dito sa ka-business house ay nagkaroon siya ng sakit. Masama yung pakiramdam niya. At kahit hindi daw naman siya pumupunta dito, ay nagchat-chat siya dito kay Mrs. Ka-Business. At saka ang alam ko, mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi, hindi lang si Mrs. Ka-Business ang kachat nito si Ma'am Jinky, kundi nagchat-chat din ito dito sa mga M's. Kumbaga, hindi man siya pumupunta dyan, hindi man natin nakikitang madalas dyan si Ma'am Jinky, ay tuloy-tuloy naman yung kanyang pakikipagkomunikasyon dito sa ka-business family. Malinaw yan, mga ka-business, mga kapapi. At inilinaw din yan ni Mrs. Ka-Business na totoo yun. Nagchat-chat sa kanya itong si Ma'am Jinky. At ito, dito naman tayo sa tanong ni Ate Mengay. Kung sa haba ba daw ng panahon na hindi nakikita nitong si Ma'am Jinky, itong si Kuya Bong, at nalalaman niya nito si Ate Jinky kung ano yung ginagawang ikangay kapasawayan nitong si Kuya Bong. Kung hindi ba daw kung yung ba daw pagmamahal ni Ate Jinky kay Kuya Bong ay nadadagdagan o nababawasan. At dito ang naging sagot dito ni Ma'am Jinky ay hindi. Pero andun yung katotohanan na naiinis siya, nagagalit siya dahil dun sa mga hindi pagtupad ni Kuya Bong sa pangako. Katulad na nga lang halimbawa daw ng pangako ni Kuya Bong dito kay ka-business o dito kay Mrs. Ka-Business na uuwi ng birthday ni Budang, hindi naman tinupad. Kumbaga, sa ginagawang kapasawayan ni Kuya Bong ay andoon na nagagalit siya, naiinis siya, pero patuloy niya daw itong inuunawa. Patuloy niyang iniintindi ang kalagayan nitong si Kuya Bong. Kasi para sa kanya, ayun yung kailangan niyang gawin para dito kay Kuya Bong. Ang intindihin yung kalagayan at sitwasyon nitong si Kuya Bong. Yan yung gustong ipahiwatig ni Ate Jinky. Diyan sa kasagutan niyang yan sa tanong ni Ate Mengay. At para sa akin, normal lang na maramdaman niya ni Ma'am Jinky yung inis, yung galit kay Kuya Bong dahil nga sa ginagawang ito ni Kuya Bong. Kasi kung tayo nga kung tayo na supporters lang at manonood lang nila ka-business, ay tayo nga nagagalit naiinis tayo kay Kuya Bong Ay ito pa naman kayo si Ma'am Jinky na malinaw pa nga sa sikat ng araw, nakarelasyon ito ni Kuya Bong. Ito pa naman kaya yung hindi makaramdam ng inis at galit kay Kuya Bong. Di ba? Mga ka-business, mga kapapi. At ito, dito naman sa tanong ni Junjun, na kung sakali ba daw na bumalik na ito si Kuya Bong, kaya ba daw itong tanggapin itong si Jinky? At ang matapat namang sagot dito ni Jinky ay kung sa ngayon ay baka hindi. Baka hindi niya ganun matanggap agad
itong si Kuya Bong. Pero, yan naman daw ay napapag-usapan. Kumbaga, ang gustong ipahiwatig dito ni Ma'am Jinky ay ayaw niya magpadalos-dalos ng desisyon. Kasi nga, nakita niya kung gaano kapasaway itong si Kuya Bong. Nakita niya kung ano yung ginawa ni Kuya Bong na hindi maganda. Lalong-lalo na nga dito kay Laka Business. Kaya nandun yung pag-aalinlangan niya, natanggapin agad-agad itong si Kuya Bong. Pero, nandun yung katotohanan na bukas siya. Bukas siya na pag-usapan nila ni Kuya Bong kung ano nga ba yung sistema nila. Sabi nga niya kung magkikita sila ni Kuya Bong at magkakausap, ayun nga, tatanungin daw niya si Kuya Bong kung mahal pa ba daw siya nito. Kaya naman nag-follow up question agad dito si Ate Mengay na paano daw kung marinig nito si Ma'am Jinky dito kay Kuya Bong na mahal pa siya nito. Kaya ba daw tanggapin ni Ma'am Jinky si Kuya Bong sa kabilangan ng mga ipinakita ni Kuya Bong? Nakapasawayan na ito? At kaya bang tiisin ni Ma'am Jinky ang mga pag-uugaling ito ni Kuya Bong? At ang matapat na sagot diyan ni Ma'am Jinky, para sa akin ha, ang naging matapat na pagsagot diyan ni Ma'am Jinky ay sa tingin niya hindi niya kakayanin lahat. Pero may mga bagay o may mga ugali si Kuya Bong na kaya niyang pagtiisan. Pero hindi lahat. At dun sa question ni Mrs. Ka-Business, na kung sa tingin ba daw nitong si Ma'am Jinky ay magbabago itong si Kuya Bong, ay naroon din yung kasagutan ni Ma'am Jinky. Na sa tingin niya ay hindi mababago ni Kuya Bong ang lahat. Bagamat magbago daw si Kuya Bong, pero nandoon ang pagtingin niya na hindi kayang baguhin ni Kuya Bong ang lahat ng negatibo niyang pag-uugali. Pero ayon din dito kay Ma'am Jinky, ay handa naman niyang gabayan itong si Kuya Bong. At dito naman tayo sa tanong ni Mrs. Ka-Business, na paano daw kung sakaling mangako itong si Kuya Bong na siya'y magbabago na at ayahin itong si Ma'am Jinky ng kasal. Papayag ba daw itong si Ma'am Jinky? At dito may isang sagot si Ma'am Jinky na medyo tila ba nag-aalang na. Sabi niya, oo, papayag siya na magpakasal kay Kuya Bong basta itong si Kuya Bong ay talagang magbabago. At dito ay sinabi ni Mrs. Ka-Business na hindi mo malalaman kung magbabago ang isang tao kung hindi mo ito papakasalan. Sa puntong ito, may mga tao kasi na mag-boyfriend, girlfriend pa lang, nakikita mo na yung pagbabago. Pero ang unawa ko din ito kumbaga unawa ko yung pinupunto dito ni Mrs. Ka-Business na eto sa katangian kasi ni Kuya Bong. Sa katangian ni Kuya Bong tayo pumukus. Kasi baka ma-offend yung ibang ikangay manonood na nagbago nang hindi pa sila kasal. Kumbaga, dati silang tarantado, pero nung nagkaroon sila ng jowa, kahit hindi pa sila kasal, ay nagawa na nilang magbago. Baka ma-offend yung mga ganong klase ng tao. Pero dito, pupuntuhin natin dito mismo kay Kuya Bong. Sa nakikita kasi natin katangian ni Kuya Bong, ito yung tipo ng tao na kung wala siya makakasama na magiging inspirasyon niya para dun sa pagbabago ay medyo malabo-labo ang tuluyan itong magbago. Kasi matagal na panahon na rin yung hinuhubog nila ka-business Pero, ando naman yung katotohanan na may nagbago sa kanya kahit konti. May pinagbago si Kuya Bong, kaya lang kakatiting. Kakatiting pa yung nagiging pagbabago ni Kuya Bong o yung nakikita nating pagbabago kay Kuya Bong. Pero kung sakali na meron na itong inspirasyon na pamilya, na asawa, lalo na nga kung magkakaanak, kung magkakaroon ito ng ganitong inspirasyon, malamang sa malamang, tama si Mrs. Ka-Business, dito natin makikita ang mas higit na pagbabago ni Kuya Bong
na maaaring ito ang maging tungtungan ni Kuya Bong para sa tuluyan niyang pagbabago. Di ba mga ka-business, mga kapapi? Yun yung hagip ko dito sa pinupunto ni Mrs. Ka-business. At sa tingin ko mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi, kung mananatiling magjowa lang ito si Ma'am Jinky at si Kuya Bong, hindi malayo na magpapaulit-ulit lang yan si Kuya Bong sa ganyang kanyang pagiging pasaway. Kasi nga, wala pa siyang pinanghahawakan. Kasi, iba yung inspirasyon na naibibigay ng isang asawa, lalo na kung ikaw ay may isang anak man lang. Iba yung inspirasyon nun na naiibigay o maiibigay para kay Kuya Bong kumpara sa magjowa lang sila. Diba? Kaya sabi ko nga, hagip ko sa puntong yun si Mrs. Ka-business. Na si Kuya Bong, kung pagdating kay Kuya Bong, mas makikita natin ang pagbabago niyan kung sakasakali na maikasal na sila nito si Ma'am Jinky at magkaroon sila ng kahit isang anak man lang. Diyan natin makikita kung magbabago nga ba ng tuluyan itong si Kuya Bong o hindi. Pero para sa akin, nakikita kong may magiging malaking pagbabago talaga kay Kuya Bong. Kung sakasakali na magkaroon nito ng kanyang sariling pamilya. Pero, andun din yung katotohanan na kinakailangan talaga magsakripisyo dito ni Ma'am Jinky. At kung talagang mahal niya si Kuya Bong, kung talagang totoo yung pagmamahal niya kay Kuya Bong, eh, kayang-kaya niya yung gawin. Kasi, kung talagang mahal mo isang tao, nakahanda ka diyang magsakripisyo. Hindi po ba, mga ka-business, mga kapapi, mga kalingap? At dito ay natanong din itong si Ate Jinky na paano, kaya bang ipaglaban o kaya na bang ipaglaban itong si Ma'am Jinky, itong si Kuya Bong doon sa ating niya. At ang sagot ni Ma'am Jinky ay kayang-kaya na. Ganon din sa kanyang mga kamag-anak. At sabi nga dito ni Ma'am Jinky ay kahit sa mama niya. Yung mama nga daw niya nagtatanong pa rin kung kailan sila uuwi doon ni Kuya Bong. Kumbaga, maging yung mama niya ay umaasa pa rin na may uwi niya doon sa kanilang lugar. Itong si Kuya Bong. Para nga mamanhikan. Kaya lang syempre, asahan na natin mga kalingap, mga ka-business, na magkakaroon talaga ng pagtutol dito ang ibang kamag-anak nitong si Ate Jinky. Lalo na at nakikita nila sa vlog kung ano yung pinaggagawa nitong si Kuya Bong. At eto na, mga kalingap, mga ka-business. Ito na yung opinion ko dito. Kung nagsasabi ba ng totoo itong si Ma'am Jinky o hindi. Kung yung ba mga naging sagot niya ay naging tapat siya. Para sa akin, mga kalingap, mga ka-business, batay sa observation ko kay Ate Jinky, na ang sagot naman niya ay naging matapat. Pero may mga bagay-bagay siya dito o may mga tanong sa kanya na nagdadalawang isip siya doon sa kanyang mga naging sagot. Kumbaga, nasagot man niya ng oo yung katanungan sa kanya, pero nandun yung pagdadalawang isip niya. Nakita natin na medyo na-struggle siya. Katulad na limbawa doon sa pagpapakasal kay Kuya Bong. Medyo ika nga ay may pagdadalawang isip siya doon. Kasi para sa kanya, pwede niyang pakasalan si Kuya Bong pero kailangan magbago muna ni Kuya Bong. Diba? Pero kung sa tapat, kung sa pagiging tapat doon sa kanyang mga naging sagot, nakikita naman natin na yung kanyang mga sagot ay galing sa puso. At hindi din naman niya itinago yung kanyang emosyon doon sa kanyang mga naging kasagutan. Maging yung pag-aalinlangan niya doon sa ilang sagot sa mga katanungan nitong Ems at Mrs. Ka-business, hindi niya itinago yon. Hindi niya itinagong nag-aalinlangan siya. Di po ba, mga kalingap, mga ka-business? At yan, paano po, mga kalingap, mga ka-business? Hanggang dito na lang muna po itong ating reaction video para dito sa Bonjin. At sana magkatuluyan pa rin itong Bonjin. Yan naman talaga yung ating hinahangad.
Yan, para po hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa patuloy nyo pong pagtangkilik sa aking mga ginagawang reaction video. At bago po tayo magtapos ay syempre, yung patuloy lang po nating suportahan ang Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family. At ganoon din po itong channel ni Mrs. Ka-Business, ang Mrs. KB Official. Suportahan po natin yan. At suportahan din po natin ang lahat ng kagwang ni Ka-Business at syempre ang lahat ng reactors ni Ka-Business. Andiyan po sila Taong Gala, Mamplers Channel, Alminda Mix Vlog, Annalisa Reality Vlog, Kalingap Turak, Kuya Allen TV. At syempre ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At ganoon din po, suportahan din po natin sila Kuya Bal Santos Matubang, ang ama ng Kalingap. At ganoon din po itong sila Kalingap Rob, Ate Edna Vlog, ang may bahay naman ni Kuya Bal Santos Matubang. At ganoon din ito may bahay ni Kalingap Rob na si Ma'am Jack Tapia Matubang. Support po natin yan at ganoon din po ang lahat ng Kalingap partners at lahat ng Kalingap reactors. At yan, suportahan din po natin mga Kalingap, mga Ka-Business. Sila It's Me Bebang Official, Erlinda Official Vlog, Blessful Balance, Pretty Mind 143, Edita Mix Vlog, Nana Channel TV, Jewel Channel, Nora Mix Vlog, Dindin Mix Vlog, Scarlett Arellano Mix Vlog, Mabet Mix Vlog, sino pa ba? Best Friend Italy, Kawaki TV Official, sino pa ba? May nalimutan pa ba? Kung may nalimutan, pasensya na po. At yun, muli po, ay maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. And I love you all. Bye-bye.